For this session, ang pag-uusapan nga natin ay tungkol sa retirement planning, no? So ano ba yung importance ng retirement planning muna? Bakit natin ito kailangang gawin? Okay, so una is let's define retirement first, no? Ano ba yung ibig sabihin ng retirement? So retirement is broadly defined, no? It refers to the period in life when an individual stops working full-time. So, yun talaga yung pinaka clincher doon, no? Hindi na tayo nagtatrabaho ng full-time. And we rely on our savings, investments, pensions, and other financial resources to support our living. So, ibig sabihin yan, out of the workforce na tayo, and we already have sufficient savings, investments, pensions, and other financial resources para mabuhay tayo, no, until the end of our time. Actually, dito sa Pilipinas, ang mandatory retirement age ay 65. Tayo ba ay nasa Pilipinas lahat or kayo ba ay abroad? So kung kayo ay abroad, kayo ba ay ano diyan, citizen diyan? Kasi I think no sa US, I think it's 67 years old ang retirement age. So, si Florida ay nasa Korea. I think sa Korea 65 din ang retirement age talaga. Correct me if I'm wrong, Florida. Okay, sa UAE, naku hindi ko alam kung ano ang retirement age diyan sa UAE. Pero Janice, mukhang hindi ka naman magiging Emirati. At saka mukhang mukhang retired na sila maski hindi pa talaga retired kasi malakas ang binibigay ng gobyerno sa kanila, di ba? Ayun. Sa Singapore, 65 yung optional retirement. Marami mga OFWs tayong kasama ngayon. Okay, 65 years old yung optional retirement. Yung dito sa Pilipinas ay 60 years old yung optional retirement, 65 yung mandatory. Okay. So, yan yung retirement no na tinatawag. Ano ba yung mga aspects of retirement na kailangan nating i-take into consideration at bakit ba natin gustong mag-retire na, 'di ba? So, the first one is accumulation. So, we need to save and invest money for our retirement. So, malamang tayo 'yan, no? Actually, lahat tayo ng mga nandito sa webinar ngayon, we are in the accumulation phase, no? Kung tutuusin. Kasi maski nga sa totoo lang, mas even if when you're retired, accumulation is still possible. Kasi pwede naman na you live below your means such that nag-grow pa rin yung retirement fund mo, na outpace niya yung pag-spend mo sa lifestyle mo. So you can still accumulate while you're in retirement, no? And then yung distribution niyan, no? This is when you start withdrawing from your retirement savings or investments. Actually, may kaibigan ako na kaka-retire lang niya this January. Umuwi na siya ng Ilocos at nag-retire na talaga. So, he's 44 years old, no? Taga UAE siya before, no? Concierge siya diyan sa Dubai. Tapos, another aspect that we need to consider would be our financial planning part, no? Ina-estimate natin yung future expenses natin and managing our savings and investments. So, yun. What else? We also have to consider our social security pensions. I think most of us here, meron po bang government employee dito ngayon sa atin na nagpa-participate? Ayan. Oh, mukhang wala, no? So, kung wala, SSS, no? Si Maha. Maha ba to o Maya? Maja. Si Maha ay government employee in fairness. Uy, si Earl John din. Wait, nagre-raise kayo ng hand dahil kayo ay government employee. Nako, alam nyo,
ingit na ingit ako dyan sa mga government employees kasi ang mataas ang kanilang magiging pension compared sa atin sa SSS. Pero ang suggestion ko dyan sa inyo, Maha at saka, sino nga yun? Earl nga ba yun? Maha at saka Earl, ay kumuha pa rin ng SSS para mayroon kayong dalawang pension, no, na makukuha. Okay, tapos we take a look at risk management. So ano yung market volatility, the impact of inflation to our our nest egg, and of course health issues, no? Dami ka ngang pera, baldado ka naman, huwag na, no? Sabi ko nga kay Lord na kapag gulay ako, nakunin niya na ako, 'di ba? At sabi ko rin kay Edwin, ano na, DNR, do not resuscitate na kapag gulay na ako. Kasi ayoko namang maging mabuhay ng isang gulay, di ba? Sabi ko nga, yung carbon footprint ko niyan mataas, wala na akong silbi sa mundo, di ba? At hindi na ako masaya. Feeling ko lang para sa akin lang naman yun. Kasi baka yung iba na sila ay bedridden masaya pa rin. Ako feeling ko talaga hindi ako magiging masaya kung ako ay bedridden at inaalagaan na lang. So kunin na lang ako ni Lord at ipamigay ko na lang yung pera ko sa mga nabubuhay pa, 'di ba? Para ma-enjoy nila. Ayun. And then we also have to take a look at estate planning, arrangement in distributing your assets. Kasi kadalasan yan, pinag-aaway-awayan, di ba? Ng mga naiiwan dito sa mundo. Ako, relate ako dyan kasi yung family ko ganyan, no? Parang, kala mo naman, ano to? Asyenda ang pinaghahatian. Ang liit-liit na mga lupa. Pero ang lakas kasi ng emotional attachment ng mga bagay na yon. Kaya dapat harapin natin siya habang tayo ay buhay pa kaysa sa iiwanan natin, no, sa mga maiiwanan natin sa mga nabubuhay pa. Okay? And then we also have to consider our lifestyle, kung ano yung gusto natin na nabuhay, no, when we retire. Okay. So ito yung kalagayan ng mga senior citizens ngayon. Kasi lalagay ko to kasi 'di ba, when we talk about retirement, ang default talaga na tinitignan ng mga tao is yun, magre-retire tayo ng 60 or 65 years old tayo, no? So nasa senior years na 'yan, no? So ito yung kalagayan ng mga senior citizens. Noong 2020, there are about 9.2 million senior citizens out of the 110 million Filipinos, no? So a little bit nasa 9% ang senior citizens sa atin. That's double from the 2000 level, which is 4.5 million. Okay? So, pag tayo nag-retire na, no, yung mga nasa 40s, so plus 20 sa 2040, ako magsi-60 ako sa 2038, nakakaloka. Pag iniisip ko siya, parang oh my God, super tanda. No? At yan, I think that this will be around maybe about 18, no? 18 to 20 million yung mga senior citizens at that time. So medyo dumadami yung mga senior citizens sa Pilipinas. So this is about 8.5% of the population noong 2020, up from 5.9% in the year 2000. So alam mo yun, ako parang 'di ba ang projection sinasabi ko nga na ano baka maging 18 million yan by 2040. And about sabihin na natin mga nasa 17% of the population ay senior citizen. So parang dumadami na no yung mga senior citizens, and you don't feel so uh, so much older than the others kasi marami ka nang kasamang matatanda, 'di ba? So mas happy 'yon. So something to look forward to, 'di ba? Parang 'di ba may sinasabi sila na ano ngayon 50 is the new 40, mga ganyan-ganyan. Pero feeling ko lang pagdating ng panahon natin ay 60 is the new 50, mga ganyan-ganyan, 'di ba? Okay. Um, uh,
So there's a rise in the number due to better health and economic conditions according to the Philippine Statistics Authority. So sana nga magtuloy-tuloy, no? Itong ganitong trend. Okay. Pero pag titignan natin yung pension, nakakaloka siya, no? 55% of senior citizens do not have a pension. So they are automatically labeled as persons living in poverty. Imagine ang dami niyan, ha? 55% ay walang pension. 23% ay nagpe-pension from the private sector, that is from the SSS, and inclusive of SSS, and in addition to SSS, yung mga pension plans ng mga private corporations. And then we have from the government sector, 6%, no, of the senior citizens ay nagpe-pension coming from the government. Yung balance, 16%, they have a 500 peso monthly social pension. Ang saklap, 'di ba, na 500 pesos. Ako saan naabutin ng 500 pesos natin ngayon, 'di ba? Napakaliit na halaga. Okay, but there's a House bill na final ni Senator Risa Hontiveros, ang Lingap para kay Lolo and Lola Act, no? At ang kanyang panukala ay from 500 pesos magiging 1,500 monthly ang social pension. Oh, 'di ba? Ang laki. Ang saklap pa rin, no? That's in contrast to kila mama at papa, they get social pension from the US. I think it's about 800 US dollars sila per month. Pero kung titignan mo rin, ano, yung 1,600 US dollars per month sa Amerika, kung wala kang bahay, medyo mahirap siya. Pero kung may bahay ka, nakikitira ka sa anak mo, okay na yung 1,600. Pero sa atin, yung 1,500 monthly, may bahay ka man o wala, ay hindi talaga kakayaning mabuhay. Di ba? Yan. At ang reality nga ay 500 pesos pa ngayon. So, yan. Pero ako, as I see it, no, there are three kinds of retirement really, no? Kasi yun, but the first kind is the nominal retirement. The second one is the financial retirement. And the third one is our meaningful and productive retirement. Okay? So, yung nominal retirement, this is the age set by the government, no, for retirement. So for us, that's 60 optional and 65 for mandatory. And it has nothing to do about our well-being, and it has nothing to do with our choice, no? So whether handa ka nang mag-retire o hindi, ay sabi ng gobyerno, retired ka na, diba? So that's nominal retirement. There's also what we call the financially retired, no? Financial retirement. This means you have enough passive income that covers expenses to last your lifetime, no? So, yun yung tinitignan natin. Meron na ba akong enough passive income that covers my expenses until I die? So, yung financially retired, we no longer need to work for money, no? Ano na siya, tumutubo na siya, and we reap the benefits, no, of our malamang ano na to, savings and investments natin. Okay? So meron tayong mga retirement myths, no? So yung retirement myths natin is about sabi nila retirement is about age. So it's actually not about age, no? You can retire, you can decide on when you want to retire. Actually, matanong nga, kailan nyo ba balak mag-retire? Ilang taon, anong age nyo balak mag-retire? Tingnan nga natin sa chat.
Okay, so si Ed ay 60. Uh, okay, so in your 50s naman, ano, yung nakikita natin. So 55, 54, 50, ganyan. Okay. Okay, so 50 yung mga target na in your 50s, ano, yung target na retirement age. So yun, that's precisely one of the myths, no? Na yung retirement is about age na oy pag 60, 65 ka na, retired ka na. It's actually it's not about age, diba? Because you can decide when you want to retire, or on the other hand, uh feeling mo gusto mo nang mag-retire but your financial means won't allow you. Kailangan mo pa ring ano no kailangan mong magtrabaho or maging dependent sa kung sino man para mabuhay. Okay? Another retirement myth is that this is done later in life. So kaya happy ako na yung mga umattend ngayon ay mostly in your 40s. Kasi the earlier time that we prepare for retirement, the better. Kaya happy ako kay ano. Sino nga yung pinakabunso natin, yung 26 kanina? Yung balikan natin. Yung 26 ba siya? Ayan, si Earl. Okay, so si Earl, super happy kasi 26 years old, retirement na iniisip niya, in fairness, di ba? Another retirement myth would be that our children are our retirement plan, 'di ba? Naku, aalagaan ako ng mga anak ko, 'di ba? Ay nako, napaka old school po niyan, no? Hindi po 'yan tama kasi ang mga anak po natin ay responsibilidad natin, no? Wala silang obligasyon o responsibilidad sa kanilang mga magulang. Kaya wag nating i-impose 'yon sa kanila. Okay? I think ang mas maganda nga niyan ay kapag tayo ay nasa retirement na, that we would be financially capable to support or assist, hindi man support, to assist our children, no? Sa mga pangangailangan nila. Ayun. Another retirement myth is uh, the best time to start a business is when you retire. Nako, mahirap yan, no? Lalo na kapag 60, we are already in our 60s and then we start our business. Medyo risky siya, no? Kasi wala nang time para bumawi. Part-time, siguro, po pwede, no? Or business which is a hobby just to keep you busy. Pwede yon. Pero yung tayo ay magsisimula ng business natin na panustos sa pang-araw-araw nating pangangailangan, that is a myth, no? Sasabihin niyo siguro sa akin, bakit si KFC, senior citizen na siya nung ginawa niya yun? Ilan naman ang KFC? Isa lang siya, di ba? Out of the 100 million na mga senior citizen, di ba? So yon. And then another retirement myth na gusto kong i-strike out sa inyo uh, more importantly today is that retirees, no, all retirees need insurance, okay? So specifically life insurance kasi yung life insurance that is for ang primary function niyan is for income replacement if you still have dependents. Kasi yung life insurance, kapag ikaw ay namatay, yung makukuha dapat doon na claim will replace the income lost dahil nawala ka. Okay? So, kung wala ka ng dependents, at your latter age in life, then you no longer need life insurance. So yun yung reality of that. Tapos on health insurance, ako ang belief ko kasi like like education, no, which is free for all here in the Philippines, ay ganun din dapat for health. Dapat talaga yung health costs natin kapag tayo ay tumanda ay kayang i-cover ng ating universal healthcare law. We are not there yet. Pero
tingin ko, ang pinaka may responsibilidad dyan dapat ay ang state. Pero dahil wala pa, i-augment natin yan ng insurance natin ngayon, health insurance natin ngayon, at saka ng health fund, no, kung kakayanin. Okay? So, yan yung mga retirement needs. And to go to our, uh, next na kind of retirement, which is meaningful and productive retirement. So, di ba yung mga nauna kanina, it's nominal, that this is about age and set by the government. And then we have our financial, focusing on passive income. And then we have the meaningful and productive retirement. Itong meaningful and productive retirement natin, what we aim to have here is, so this is not about age. Any age, kung kaya mo na siya, gagawin mo na siya. But you have enough passive income that covers your expenses or your chosen lifestyle, and you still choose to do meaningful work, no? Yan pa rin yung gusto mong gawin. Gusto mo pa rin na magtrabaho. And the reason that we came up with these three kinds, no, ng retirement na ito is when so kami ni Edwin, my partner, ay we were financially retired when we were 31 years old. And hindi ako tumigil magtrabaho kasi I really like what I'm doing. So siya naman, he really stopped working, no, for 3 years. That's for a good 3 years. Nag-volleyball lang siya, tapos super part-time lang siya sa Ateneo na nagtuturo, ganyan. Pero sabi niya, that was parang enjoy na enjoy siya nung the first 3 to 6 months. Pero after that, parang sobrang haggard nung pakiramdam. Yun yung sabi niya. Kasi naghahanap ng purpose yung katawan niya eh. And so what he did was, okay, to go back to work, no? To go back to the workforce. And pero ang intention na is no longer to earn, no? Pero gusto ko ba yung napipili na niya kung ano yung gustong gawin. Okay. So, yun. May nagtatanong kanina. Sandali lang. Nasaan na ba yung chat natin? May question si Janice. Okay. If I have a parent as dependent, but I have no debt and I have enough savings asset to support my parent if I die, do I still need to have life insurance? No, in my opinion, no, Janice. Yung no, if you still have your parent who is your dependent now at saka nabubuhay kayo, kasi ganito nga hindi mo responsibilidad yung mga magulang mo, 'di ba? So, yun yung mahirap tanggapin ng kulturang Pilipino, pero yun talaga siya. So, kapag una kang namatay at nabuhay pa si mami or si daddy, sorry sa kanila. Pero mabuti naman yung sa'yo kasi mayroon ka pang enough savings and asset that would support them even if you're gone, 'di ba? So hindi mo kailangan ng life insurance, Janice, 'di ba? So, 'yon. So, yun yung meaningful and productive retirement, no? So, ano ba yung mga regrets ng or common mistakes ng mga retirees? So, yun, hindi sila nag-save ng enough, yung SSS at GSIS na lang yung inasahan nila, and hindi sila nagbayad ng utang before retiring. So, yan yung mga typical na regrets na nakikita ko. Kasi meron, lalo na sa GSIS, nako, sino nga yung sa GSIS kanina? Sa GSIS kasi, ang karaniwan kong naririnig dyan sa mga friend ko sa GSIS, nag-work sa GSIS, no, ay pag nag-retire yung isang government employee, marami siyang utang, so yung kanyang retirement money ay ibabawas mo na yung mga utang niya, tapos yung sobra yung ibibigay sa kanya. Kasi sa SSS,
18 months yung lump sum. Sa government, 60 months yung lump sum. And then after that, ay magma-monthly. So typically daw, ang nangyayari, parang katiting na lang yung natitira on that 5 years na lump sum. So pagka-retire niya, kailangan niyang magtrabaho muna, aantayin niyang after 5 years para makuha niya yung kanyang monthly pension. So ayan ha, iiwas tayo sa utang. Yun yung main message diyan. Okay. So ano ba yung importance ng retirement planning? So yung importance nito is it ensures financial security and stability while living a happy and fulfilled life. Kasi yun naman talaga yung gusto nating mangyari, 'di ba? Pero ako ang sinasabi ko nga ay hindi naman natin kinakailangang antayin pa ang retirement para tayo ay maging masaya at maging fulfilled. We can actually already be happy and be fulfilled even if we don't even if we're not in retirement, 'di ba? Kasi yun yung iniisip ng iba na parang sasaya lang ako kapag hindi ko na iniisip ang pera. Ay nako, kahit alam nyo, kumare ako financially ay ano naman na retired na, meaningful and productive retirement na, pero iniisip mo pa rin siya, no? At uh, sino bang hindi kinabahan? For example, nung pandemic, 'di ba? Hindi mo alam kung katapusan na ng mundo o kung anong mangyayari, 'di ba? Pero kaya natin na to decide on our own, to be happy and to be fulfilled even if we're not yet in retirement, no? So hindi retirement ang kasagutan. Hindi rin retirement ang goal. No? Nakita niyo si Edwin, ginol niya yung retirement. Nalungkot siya actually, na-depress siya, 'di ba? Key reasons why retirement planning is important. So, we want to we want to be independent, no? Kapag tayo ay nag-retire na. And then there's also ito, nakakaloka to, longevity risk, no? Ano ba itong longevity risk? Kasi dati namamatay tayo mga 60, 65 years old. Ngayon namamatay yung mga Pilipino, mga 70 to 72 years old. Baka kapag panahon na natin, no, na nang tayo ay magre-retire, baka nasa 80s na. So, kung magre-retire ka ng 60 at 80 years old yung mortality, no, yung average na mamamatay yung mga Pilipino, that's 20 years. Kakasya ba yung retirement savings mo o yung investments mo to cover for that 20 years, diba? So isa yan sa mga sasagutin natin sa ating retirement planning. Okay. And then healthcare costs, no? So sana lang talaga mas bigyan ng budget, no, yung healthcare dito sa atin sa Pilipinas. Ang isang strategy ng mga ginagawa ng iba ay mag-ano na lang, no, mag-migrate sa Canada, sa Australia, sa US kasi nga maayos yung healthcare doon. Parang hindi ikaw yung magbe-bear ng malaking costs. Pero ilan naman yung may kayang gawin yun, di ba? So, kaunti din. And then we also have to take a look at our family dynamics. Diba? So, pag tayo magre-retire na, baka naman may umaasa-asa pa sa atin kapag tayo ay nag-retire na, ano ba yung mga expectations sa atin ng family members natin o hanggang pag-retire natin, nagbibigay tayo sa kanila. So, yun yung mga kailangan nating isipin. Inflation, di ba? Ramdam na ramdam natin yan ngayong taon. And then if we want to leave a legacy behind, ano ba yung legacy na gusto mong iwan? Something that you want to be remembered, di ba? And then, peace of mind and, lalo na sabi nyo, gusto nyo mag-retire kayo in your 50s. Early retirement, di ba? So, kailan ba natin gustong mag-retire? So, these are just, things that we have to consider or bakit mahalaga yung retirement planning. Okay? Guys, if you have questions, i-chat nyo lang or
actually, pwede naman kayong mag-on cam para makausap ko kayo. Happy din naman yon. Mas maganda kaysa sa ako ay nagmo-monologue, di ba? Ayun. Okay, so let's go to the next one, which is the steps in retirement planning. So, itong steps in retirement planning natin, dito i-lay down natin ano yung mga i-expect ninyo from our session. Share. Yan. Okay. So, ito yung siyempre hindi ko pa no. Ito yung steps in